Two cakes tayo ngayon for today's video. At eto nga pala yung ginawa ko last week pa. Late upload na naman tayo mga mi. Isang Halloween theme cake and isang basketball cake. At ang ipapakita ko muna sa inyo ay itong Halloween cake. Tara, simulan na natin. Ito nga palang cake na to ay order sa akin ng repeat client. Oops, muntik na. Buti na lang, ganyan lang yung nangyari. Nakakakaba talaga. Ewan ko ba bakit nagkaganyan. Mabuti na lang hindi na disgrasya yung cake. Originally nga pala yung color ng body ng cake is color white. Pinabago lang ni client. Ilagay ko dito sa screen yung original design. Light purple nga pala yung pinagawa niya and medyo kinakabahan din nga ako dito sa pagmimix. Syempre alalay tayo baka kasi mapasobra sa pagka dark ng kulay. Medyo hindi na yung maganda. And hindi ko rin kasi sure kung maselan si client. By the way, kung paano ko na-achieve yung color niyan is galing ako sa color purple and nilagyan ko siya ng konting pink. At aminado talaga ako na hindi talaga ako magaling sa pagpapakinis ng icing cake. Mas nasanay kasi ako sa fondant cakes. Mabuti na lang merong scraper, yung plastic. Ang laking tulong talaga ng plastic scraper. At eto na nga pala yung mga toppers na ginawa ko. Nasa reels din ito. Medyo matrabaho talaga to mga mi. Sa toppers pa lang ay uubos ka na ng oras. Yung mga printed toppers nga pala dito ay in-order ko sa Orange app. Kasi kung makikita mo yung picture na galing kay client, yung mismong inspo ay galing doon sa Orange app. Mabuti na lang magaling tayo sa pagre-research. O diba, hindi lang tayo basta baker, researcher din tayo. Ang laking bagay talaga kapag mayroong mga na-order na mga printed na kagaya niyan. O diba, mas napadali ang ating buhay. Nagsisimula na rin akong maglagay dito ng mga pastillas toppers. Sa mga magtatanong nga pala dyan, naglalagay din po ako ng Tylose. Lalo na kapag hindi maganda yung consistency ng ating fondant. Pero konting-konti lang talaga yung nilalagay ko kasi hindi talaga maganda yung lasa kapag napadami tayo sa Tylose. Nga palang topper na nasa middle ay pinabago din ni client. Originally kasi girl yung nasa gitna and since ang celebrant po ay boy, kaya boy na lang yung pinagawa niya. And nag-send din po sa akin si client ng boy topper. And sana naman ay nabigyan ko ng hustisya yung cake. Actually, first time ko gumawa ng Halloween theme cake. Wala pa talaga nagpapagawa nito sa akin. At dito nga pala sa part na to kung mapapansin nyo, inalis ko yung witch dyan. Napakahirap talaga magkamali sa icing cake. Kasi parang touch move na siya. Laking pasasalamat ko talaga dyan sa plastic scraper kahit papano ay napapakinis ko. Although sa tingin ko ay nakaapekto yan sa cake, hindi na siya makinis. Sabi ko ayos lang yan. Ang importante ay masecure ko na hindi malalaglag yung topper. Kasi nagwo-worry talaga ako dyan sa witch kaya inaalis kabit ko talaga siya. Hindi ko lang talaga napakita sa video mga mi. Parang mga 4 times ko ata inalis yung witch dyan. Hindi kasi ako matali. At ayan, natapos na rin tayo sa ating cake. Ano sa tingin nyo, maganda ba? Nabigyan ko ba ng hustisya yung cake? Sabi nga ng anak ko, ang cute daw ng mga toppers. And si client naman, nagustuhan naman niya yung cake. Si client nga pala ay second time na umorder sa akin ng cake. Siya nga din pala yung nagpagawa sa akin ng Roblox. And thank you talaga sa mga clients, lalo na sa mga strangers. Kasi nagugustuhan nila yung mga cakes ko and bumabalik sila sa akin. At ito na nga pala yung basketball cake na ginawa ko. Thank you nga pala sa hubby ko na gumagawa ng mga printed toppers. Not edible po yung mga yan. Sa photo paper ko lang po siya na print. Sobrang thankful talaga ako kay hubby kasi kahit nasa malayo siya, palagi niya ako natutulungan. And ayan na yung selfie ko with the cakes. So, sana may natutunan kayo sa akin. Thank you so much for watching.